Okay, magandang araw mga ka-printing. Nung nakaraan, nanood ka sa vlog ko, tinalakay natin about doon sa Sintra. So, pandagdag kabuhayan, Sintra. Napakagandang pagkakitaan, napaka-hype na hype ngayon. Kumbaga, medyo ano ngayon talaga ang Sintra. Kasi, actually, dati pa naman talaga. At hanggang ngayon, napakagandang pagkakitaan. Ngayon, kung pinanood mo yon, dagdagan kita ng dagdag na kabuhayan. O, dagdag na pagkakitaan. So, halos parehas din. Ito, meron ako dito. Kung papansin niyo. Parang makinang na makinang, no? Ang ganda tignan. Okay. So, papansin niyo. Para siyang salamin. Ito yung tinatawag na acrylic. Napakaganda. Kung interesado ka, para malaman kung magkano naman ang kitaan dito, panoorin mo to. SNL Digital Moment. Bigyan ko na kayong idea pagdating sa pagpipresyo. Kung sa Sintra, sabi nga 200 per square foot at kalahati na yung kinikita natin. So, ibig sabihin, nasa 100 yung kapital, no? Mas mababa pa ng konti. Pagdating po sa acrylic, nadoble yung presyo. So, tama yung pagkakarinig nyo. Nadoble po yung presyo. Bakit? Pagdating po sa acrylic, 400 ang per square foot. At ganun din po, higit din sa kalahati yung tubo nyo. So, mas masarap siya pagkakitaan. Bakit? Ganun naman talaga, no? Mas gumanda yung produkto mo, mas nagmahal siyempre yung produkto mo. At napakaganda ng quality. Kitang-kita nyo naman, sa panahon ngayon kasi, medyo nalalaos na ng konti yung mga pagpiprame. So, karaniwan po, lalo sa mga pang-family picture o kaya pang-design, gusto natin yung tipong hindi na natin kailangan ipiprame. Pero napakaganda na. Kita nyo naman yung ano. Napakaganda. So, maganda siyang pagkakitaan. At the same time, maganda naman talaga kasi yung produkto na binibenta natin. Hindi nakakailang na ibenta. So, kung ang kapital nito ay higit, ang tubo nito ay higit kalahati, so mga kapital nito, mga nasa 180 lang, ganun. Around 180. O baka medyo bumaba pa ng konti. So, depende naman sa supplier mo ng acrylic. So, paano naman ginagawa? Ano naman ang pinagkaiba niya sa Sintra? So, bigyan ko kayo ng konting idea rin. Okay, kung papansinin nyo, yung dalawa, parehas pong sticker ang ginagamit. Ano lang ang pinagkaiba? Ang Sintra po, karaniwan, sticker po na puti ang ginagamit. So, bakit sticker na puti? Ang Sintra kasi, nakapatong. Ganyan, nakapatong siya. Ganyan po ang pagkakalapat. Nasa ibabaw siya. Pero pagdating sa acrylic, baliktad po. Pag acrylic naman, nasa ilalim po siya. O, ganyan po pagkakalapat naman niya. So, eto, ilalapat mo siya, gano'n. Ganyan ang magiging ano niya. Nasa ilalim siya. O, dahil clear yan, nabigyan ko lang kayo ng konti idea. Dahil clear yan, pag nilagay nyo sa ilalim, so, makikita nyo siya. Parang ganyan siya. Makikita nyo pa rin siya. Okay. Yun ang pinagkaiba niya. Ang Sintra nasa ibabaw, ang acrylic nasa ilalim. Ano pa isa pa pinagkaiba? Kung sa Sintra, puti, pagdating po sa acrylic, clear ang ginagamit. Okay. So, yun po yung mga pinagkaiba. Clear ang ginagamit. At the same time, hindi lang basta clear, ipiprint nyo po ng naka-flip pagdating po sa acrylic. Okay, so pakinggan nyo po, ipiprint nyo po ng nakabaliktad. Bakit? Kasi dahil kinapit nyo po sa likod, pag kinapit nyo po sa likod, kailangan na dito siya nakaharap. Siyempre, dahil pinrint nyo siya, nakabaliktad siya, tapos pag tinignan nyo sa kabila, tama na siya. Kasi nakabaliktad siya doon, no? Ngayon, papansinin nyo, bakit lumulutang ng ganito kung clear? So, matatanong nyo, kasi po, dinadagdagan po natin ng another sticker na puti. Kasi pag clear po ang ginamit nyo, magmumukha lang po siyang see-through.
So, minsan nakakita kayo ng mga salamin na see-through yung sticker, yun po yun. Kaya pag nilapatan nyo pa po ng puti yun, saka lang po lulutang po yung printout. Magiging maganda na yung printout. O yan, ganyan po yun. No? So, ganun lang kasimple. So, magtataka kayo yung mga plaka. Diba? Yung mga plaka sa government, usually yung mga permit na plaka. Pansinin nyo, acrylic, pero nasa loob ang printout, double sticker po yun. Isang clear at isang puti. So, no need nyo nang i-laminate. Bakit? Kasi po, acrylic naman po yung nasa ibabaw niya. Unlike sa Sintra board, baliktad. Dahil siya ay puti, no? Ilalapat nyo yung sticker. Paglapat nyo ng sticker, so nasa ibabaw siya. Kaya po natin nilalaminate ulit ng clear. Para kahit nakahawakan, hindi basta-basta nagagasgas. At the same time, hindi basta-basta nakupas. So, yun po yung pinagkaiba po niya. Pagka-acrylic, nasa loob ang printout, baliktad, naka-flip. Pagka naman po Sintra, nasa harapan ang pagkakakapit. So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa. No? Pagdating po sa presyuhan, doble nga po ang presyo. So, sabihin, dahil nag-doble presyo, doble rin po ang kita natin sa acrylic. So, ganun po kaganda acrylic. Kaya kung interesado ka, subukan mo na. Walang mawawala sa atin. Unang-una, napakagandang pagkakitaan talaga ng acrylic. Lalo sa panahon ngayon, napapanahon po siya na magkaroon tayo ng mga ganong dagdag na kabuhayan. So, yun lang po. Kung may natutunan ka, sana i-like mo to at ikaw, nasa sa'yo kung gusto mo i-share para meron pang ibang makinabang. At hanggang sa muli. Ngayon, kung meron kayong gusto mga katanungan, pilitin natin sagutin. Then, ano nyo lang sa comment section. Nga pala, bonus lang, meron kasi mga nag-i-inquire sa akin or may mga nagtatanong sa akin about pagdating sa printer, no? Pagdating sa printer po, minsan hindi ko na po nasasagot kasi yung iba. Alam mo, katulad ng ano naman daw ako ng pag-i-scan ng long. Yung mga ganyan po kasi, hindi ko na po talaga sinasagot yan. Ang dahilan po, pag nagka-printer po kayo, ang dali-dali naman po nun. Medyo parang masyadong ano naman po yun na para sagutin pa. No, hindi ko maalam kung bakit naisip nyo pa itanong yung gano'n. Pag bumili kayo ng printer, talagang makikita nyo po yung kung paano po yung. Saka yung mga paulit-ulit na tanong po katulad ng anong ink ang ginagamit ko, napakatagal na po natin sinasagot yung ganyan. Dati hindi po ako kumikilala ng brand pagdating po sa ink. Usually, pero karaniwan, pigment po ang ginagamit ko. Kung ano man brand ng pigment, kung Hansol man yan, Kuyi, ang importante po, yung kung ano ang brand na lagi nyo pong na-encounter sa lugar nyo. Kasi kung halimbawa mag-Hansol kayo, pero madalang po ang Hansol sa inyo, baka mabarahan naman po kayo ng ink. Kasi yung papalit-palit po na ng brand, yun po, nagkakaroon po ng konting, ano po yun, parang nagkakaroon ng pagkakaiba sa ink. Kaya, mas nakakapag-clog po yun. Kaya kung halimbawa, Kuyi ang malagi sa inyo, mag-Kuyi kayo. Kung laging Hansol sa inyo, mag-Hansol kayo. Yun po ang advice ko pagdating sa ink. Wala po akong pinopromote na brand. So, yun lang po. Tapos, hanggang sa susunod na kwentuhan natin. Salamat po.